Ngayong araw wala muna tayong mga abandonadong bahay guys at mga sementeryo dahil isa namang stranger na lalaki ang nangailangan ng tulong sa harap ng aking tinitirahan. Ang twist dito mga master ay kamukhang kamukha talaga niya ang sikat na vlogger na si Kong TV. Sana po itutukan niyo yung video hanggang dulo para malaman natin ang buong story kung bakit di umano siya ay naglayas. I-shortcut ko na lang yung mga nangyari. Ayan ako, winelcome lang kita kay ganahan ako natabangan ka. Pero hindi ka nag-addict dati talaga. Kung siyang mahirapan at ikaw-provide din ang source of supply. Hindi ba ako nagsisi sa pagtulong sa kanya dahil hindi natin siya kilala? Kasi Walang lason yan, don't worry. Dahil vlogger tayo, I'll make sure na safe ang lahat dahil hindi naman natin talaga siya kilala. Kaya naglagay ako ng camera sa bintana ng aking kwarto para ma-record ang lahat. Yes. I-shortcut ko na lang yung mga nangyari. Take note hindi niya ako nakilala. kapag sumama ka sa amin, magbago ka talaga ya. Wala na? Vlog tayo. Anong content? Mag-vlog tayo kahit anong content. Wala akong interest sa ganyang pag-vlog. Kaya nga hindi talaga. Mahirap pag-vlog. Sa totoo lang, akala nila pag-vlogger. Video lang naman yan. Kikita yan. Tapos yung iba pa, ang misleading knowledge nila sa pag-vlog na, ay, kailangan ko mag-vlog para kumita din ako. Hindi ganun eh. Hindi basta-basta ang vlog na kapag may nag-viral vlogger ka na agad. Kasi ngayon kasi ang nangyayari sa isang Pilipino is, kailangan mo may mag-viral ka na isang video para masabing vlogger ka and then sunod-sunod na yun. And wala ko nakikitang mali doon. Pero yung proseso ng ganun, masasabi ko na, for me para sa akin lang naman, kapag vlogger ka, na isinapuso mo yan, hindi lang porket may nag-viral, kahit anong content, mamahalin ka ng tao. Pero kung saan ka nag-viral talaga, saan ka sinuportahan ng tao, doon ka talaga magfo-focus. Pero pagka nakuha mo naman ang loob na nila, kahit anong i-content mo yan, tatangkil, papanoorin na nila. Ganun yun eh. Isa yun sa natutunan ko sa isang vlogger na may kakilala kong vlogger. Kilala mo ba si Boy Tapang? Oo. Yun. Nakilala ko siya sa personal. Nagpunta ako Nagdabo dito? sa Cebu, taga Cebu. Na-meet ko na siya dati. Ngayon, nakausap ko siya. Ang sabi niya, hindi ko makakalimutan kasi successful siya sa being vlogger dahil kahit maraming mga batikos, kaya raw sumikat dahil sa sugal, kaya raw lumaki. Pero bago siya kasi lumaki, bago pa mauso yung mga sugal na yung mga may pangalan na siya. Iba ko sa kanya sa sobrang humble niya. Ang dating kasi ng tao sa kanya parang mayabang. Sa totoo lang, for me, hindi naman sa inaangat ko siya. Base siguro sa nakita ko sa kay Boy Tapang, yung lalo nang sinabi niya na, dati di ba kumakain siya ng mga etats, dumi, di ba, mga ipis. Pero nung nag-change siya ng content, sinuportahan pa rin siya ng tao. Kasi yun yung sinasabi niya sa akin na, masasabi mong minahal ka na ng tao kapag nag-change ka ng content, papanoorin ka pa rin nila. Yun, kaya maswerte siya na hanggang ngayon sinuportahan pa rin siya, naglipat siya ng ibang vlog, ginawa niyang puro pranks na. Pero nagpa-prank naman yan dati pa, pero in-embrace niya yung bagong content niya na tumutulong, gano'n, iba-iba. Maraming bumabatikos, marami sugal-sugal naman yan. Ako, hindi ko masasabing against ako sa mga sugal. Pero hindi lang ako nagpo-promote. Kung ako ang tatanungin kung ako magiging vlogger, hindi ako magpo-promote ng sugal para kumita ng pera. Kasi kung gugustuhin ko, dati pa, pwede kong i-foira ng kalahating milyon, di ba? Kung ako vlogger, di ba? Yan, kaya hindi ko talaga inaano yung pag-vlog. Siguro, somehow, pero sa tingin mo, pwede kong maging vlogger? Pwede. Ang kaya mo sa'yo, bagat. Ba't akong baba? Ganito yung papaka-humble ako. Humble, di ba? I embrace myself as I am. Kung ano ako, doon ako nakilala na minahal ng tao, ng palaban. Kunyari, nagbablog ako, tapos minsan wala ka naman sa mood minsan, di ba? Masasagot mo din. Hit or leave it kung susuportahan ako o hindi, Ayos lang. kung ako vlogger, okay lang din naman. Yeah. Kasi, tanggap ko yung sarili ko kung ano ako. At saka wala akong mahalaga, wala akong inaapakang tao. Di ba? Hindi ako hihingi ng pang wifi sa kanila, kakainin ko sa kanila. For me, wala akong nabubuhay ako, masaya, wala akong inaapakang tao. May pagkamaldito talaga. Kumbaga, ganito talagang ugali. Pero prank ka talaga, prank ka. Hindi ako gumagante, pero may nangyayari hindi maganda sa kanya. Hindi lang ako palahiling na sana mapahamak yung tao. Hindi lang ako ganun. Basta ako, kung ano mangyari sa kanya, nalulungkot pa rin ako. Minsan may nababalitaan ako na Yan ang mabait ng tao ng kapag nasaktan ka, tumutulong yan. Kapag Mahalin. naaway mo siya, namano pa rin siya, ganyan. yun nga meron ako kasing nakaaway before na may nabalitaan ako nangyaring hindi maganda sa pamilya niya. Nalulungkot pa rin ako kahit sabi mong ano. Pero yung tao na yun, iniiwasan ko na. Hindi ko na binabalikan pa kasi
marami namang tao dyan na pwedeng kaibiganin. Hindi, wag lang yung mga toxic at mga plastic na tao. Kasi pag plastic ang tao, mahirap kalaban yan. Hindi mo alam, tinitira ka ng talikuran. Idol yan. Traidor. Yun naman, ipag-pray na lang natin sila na magbago sila. Pero hindi na tayo, hindi kumbaga labas na sila sa buhay mo. Pakawalan mo sila, ganun. Lumayo ka sa kanila. Kasi depende kung gaano nakatagal na paulit-ulit na ginagawa sa'yo, yung lalayo ka na doon. Pero kung sa tingin mo pwede pang magbago, makuha pa ng magagandang ugali. Kasang problema, pinakitaan ko ng magandang ugali eh. Pero abusado, correct. Abusado. Nag-decide ako na i-cut off ko na sa buhay ko yung tao na yun. Tinuring ko pang kaibigan, best friend. Hinayaan ko na siya. Para sa akin, hindi kita abusado kasi yan. Kasi ma-respect ako sa'yo ngayon. Yun yung wala sa kanya. Yung respeto na. Ginagawang diary yung buhay ko sa ibang tao. Tapos pinagkakalat pa na assistant ko daw siya. Best friend ng turing ko sa kanya, pero ganun palang tingin niya sa akin na ginagawa ko pala siyang assistant. Nakakalungkot mang isipin, pero wala, ganun talaga eh. Yun ang ugali niya. Mahirap nang sabayan yung mga... Naniniwala ka doon sa salitang don't talk to strangers? Ano pag sinabi ko sa'yo, ako naniniwala? Nagtanong kasi siya sa labas, naghahanap siya ng manghihilot daw sa kanyang tiyan dahil nasusuka siya at nahihirapan din siyang huminga. Ang tawag sa Bisaya ay gikabuhi. Uy, parang sinisikmura siya. Sakto naman meron akong herbal coffee at pinainom natin siya. Meron din kasi tayong konting kaalaman sa reflexology, kaya somehow ay nakatulong tayo kahit papano. Itong kape na to, may paralisto. Try mo na kung maano ko. Pero herbal naman ito, hindi naman. Gusto ko lang tumulong kasi ako, minsan sinusumpong din ako ng acid ko, ganyan. May alam naman ako ng konting reflex. Kasi nagtapos ako ng reflexology. Di ba naghanap ka ng manghihilot kanina pa? Matigas yung sikmura mo, hindi ka makahinga. Baka medyo naglaway-laway ka kanina, di ba? Parang nalipong, ano? Ngayon, maganda ng karamdam ko. Magaan. Yung ulo ko dito masakit. Hindi, ano yung tanong pa nila? Naniniwala kang, anong tanong mo? Ngayon. Hindi tao? Yung Siyempre, kaya nga Panginoon siya eh. Hindi siya tao talaga. spirito. Spirito siya. Yung kasama ko nandun sa Africa kasi isang pastora. Pero hindi ka nag-addict dati talaga? Hindi, inom lang. Okay, Oo. good. Kasi ako, unang-una hindi welcome sa bahay ko yung addict. Oo. Hindi ako tumatanggap ng nag-a-addict, Siyempre, hindi ko naman... Ngayon lang kita nakita, di ba dyan? Naghahanap ka dyan sa labas kanina. Ito kuya, ako yung galit ko. Sabihin kita yung galit ko, mabait talaga ako. Lahat ng tayo na tao na ayaw ko sa tao na hindi mahasa. Huwag mong abusuhin ng isang tao. Kung abusuhin ng isang tao, wala kang malapitan talaga. Totoo yun. Correct. Oo. Dapat tayo ay magpagkumbaba sa kanya. Ako, winelcome lang kita kay ganahan lang ko natabangan ka, tulungan ka. Kahit ibang tao ka, naglakad ka dyan kanina, nagkita ka na. Pero maiba tayo, may nagsabi na ba sa'yo kamukha mo si Kong TV? Pakita ka sa picture ni Kong TV, gusto mo? Teka, pakita ko sa'yo Hindi mo kilala si Kong TV? Wala akong ngipin ha? Wala akong ngipin. May ngipin ka kaya lang madilaw. Kapag nagtututbrush ka. Hindi naman ang ng herbal. Pag may time, toothbrush ka. Hindi sirahin ang ngipin mo. Diba? Sa mata. Parang ako ka. Kung TV, sikat yan. Herbal? Oh, herbal yan na kape. Acid. Walang lason yan, don't worry. Wala akong papala pag nilason kita. Kung baka sakali, may tibahan kami. Pagka simba kayo doon. Okay lang. Invite. In-invite po ka ng simba? Oo. Sige, pagka ano. Okay, punta niyo dito. Yung kasama ko. Sige, walang problema. Basta mamayang hapon, pagka bumalik-balik pa yung bumalik ka lang dito dyan, tawag ka lang dyan sa labas. Sila? Oo, pero wag kang papasok ha, tawag ka lang. Oo naman. May respect talaga ako sa'yo. Oo, Hindi, tawag ka lang. hindi naman na, Oo, ganun. may ako sa'yo. Yung iba, parang buwan talaga. Pasok agad, hindi mapaalam. Basta tawag ka lang dyan. Kasi ang ilaala natin may aso ako, baka bigla kang kagatin yan. Pag bigla kang pumasok. Okay. Basta tawag ka lang dyan pag busy pa. Sayang yung cellphone ko. Sa kanila, tinago. Kasi may Bakit? kasalanan sa kanila. Kapag may kasalanan, yung cellphone mo tinago. Hindi, ano ba yung bahay nyo na yan? O pa yan? Umupahan kayo? Ilan kayong umuupa dyan? 4? 5. 2 babae, 3 lalaki. Magkakasama sa isang bahay? O pero sa baba, May mga kwarto? oo, sa baba kami nasa
Sala ng parang tayo talaga. Tapos share kayo. Kutsun. Ha? Kutsun. Malaking kutsun na. Hindi, share kayo sa mga pambayad ng upa. Sila lang. Ay, hindi ka nag-share. Oo, kasi wala akong trabaho. Paano yan? Hindi, paano mo nakilala yung kaibigan mo na yun? Sa FB lang. Sa media. Sa Facebook? Oo. Basura yan eh. Kasi mabait talaga. May Panginoon talaga. Ah, babae. Saan talaga mabait. May Panginoon. Mm-mm. May talaga sa Panginoon. Masaan talaga yung gamit ng Panginoon. Oo, Na- correct. Kasi may maawa sa'yo. Ano ka. Mabait naman siya talaga sa amin. Kaya sa amin, pagdating sa amin, maraming lambing sa amin, parang parang kami talaga, parang among kapatid. Oh, hug sa amin, ganyan. Sobrang na-appreciate talaga ako. Parang, Pastor yun? Pastora? Dalawa kayong magkasama sa isang kwarto? Di, ibang kwarto. Babae, ibang kwarto din. Yung amin mga lalaki, nandun sa baba. Okay, yung mga kasama mong lalaki, ilan sila? Dalawa. Ayun, dalawa. Ang kasama sa akin, Taga saan din? Taga Davao din? taga Davao ang isa, ang iba, taga Davao din. Buti ka ba lang nakamag-Tagalog? Doon sa Balawan, talaga. Tagalog doon na maayo. Kasi, walang Bisaya doon. Pero ang province mo uli, Palawan, Palawan, El Nido. Pero Tapos, hindi ko taga dito. Ay, hindi lang lugar ko sa Bilite. Yung lugar ko hindi ko kaano kabisado doon saan ka talaga? sa Bilite. Layo yun, sa Bilite. Leyte. Oo. Parang malapit na ang Ormoc City. Layo nang narating mo. Oo. Para Nakarating ka ng Mindanao. yung pupunta ko dito, kabuhit din ako. Oo. Ano yan eh, ulcer yan na nalipasan, murag nalipasan ka eh. Nagot talaga. Yung kape ko na Nawala. Tiyan ko nabusog talaga. Tsaka nawala yung ano. Wala kang don't talk to strangers. Sa tatawa. Naniniwala ka doon sa salitang don't talk to strangers? Kasi hindi mo nga kilala, di ba? Oo. Paano pag sinabi ko sa'yo, ako, naniniwala ako pero hindi ko ginagawa? Alam mo kung bakit? Pag pumunta ka sa isang lugar, nawawala ka, kunyari, naliligaw ka. Oo, niya. Walang Google Map, walang signal. Anong gagawin mo? Magtatanong ka. Mga tao, tagalong talaga. O, ano tawag doon? Talking to strangers yun. Ibig sabihin, Parang ako ganyan sa'yo. oo, hindi mo sila kilala. Paano naman kung may taong nangangailangan ng tulong? Oo. Kinausap ka na. So, anong gagawin mo pag kinausap ka, hindi mo kakausapin? Pero yung mga yon, pwedeng applicable yung salitang don't talk to strangers sa mga bata pa. Oo. Pero pag may isip ka na, parang hindi na siya anong gamitin eh, yung don't talk to strangers eh. Alam mo yan na kapag kausap mo yung tao, alam mo yung mga galaw niya, ganyan. Oh, at saka mafe-feel mo kung okay yan. Oo. Pero balik tayo dun sa sinasabi mong yung sinasabi mong kay God na naniniwala ka. Ano tanong mo sa akin ulit? Naniwala ka sa ang ina ng isang Holy Spirit, yung Holy Spirit. Naniwala talaga? Ka? Hindi, yung Holy Spirit is came from the Lord. Hindi siya yung Diyos, iba 'yon. Ang paniniwala ko naman diyan base sa akin, sa knowledge na nalaman ko. Oo. Inuutusan ng Panginoon ang Espiritu para makagawa ng mabuti sa tao. Yun. Kasi may kulay na Kapag ang tao merong guided ng Holy Spirit ang isang tao, kumbaga yun yung nagtatrabaho na espiritu na nanggagaling sa Panginoon para ang tao magbago. Bukod doon, magkaroon ng pagnanasang gumawa ng mabuti, pag-awa sa kapwa, tsaka yung at ng kabutihan na pagnanasa nasa espiritu, nasa. Opo, yan. Opo, ito yan. Pero yun, parang sa Diyos, parang iisa lang sila. Sa Diyos din galing yun. For me, yun yung naiintindihan ko. Individual sila ng ginagawa, pero basta mahirap i-explain eh. Something good na hindi siya pwedeng maipaliwanag ng dila. Kapag mama ka sa amin, magbago ka talaga yan. Promise. Magtingin ka lang sa Panginoon. Maharasan mo yan sa amin. Kapag kayo lumamay sa Panginoon, maharasan mo yung pagkinggan sa Panginoon. Napasaway ko sa Panginoon kasi may kasalanan ko sa Kanya. Hindi ko ng tawad palagi, Panginoon, patawarin mo ako. Ganito ako talaga ako. May kasalanan ko sa Panginoon. Ano yun? Normal, lahat naman ng tao may kasalanan sa Diyos Kasi, eh. nandito ka sa mundo, hindi naman maiwasan ng kasalanan tayo sa mga yung
una pa lang, yung isip mo, makasalanan na tayo, may gawa na mali. Di ba? Mm-mm. Una pa lang yan. Minsan nga kahit hindi mo gustong magkaroon ng kasalanan, nagkakaroon ka eh, di ba? Oo. Yun yun. Mm. Yun yung essence. Opo. Kasi doon natin tinatanggap sa sarili natin, na kapag nagkakasala tayo, ibig sabihin, merong iisang perpekto lang na hindi nagkakasala. Yun nga ang Diyos. Hindi siya nagkakasala. Oo. Kasi, Kaya nakakabawas yun sa mga taong masyadong matataas ang tingin sa sarili na parang feeling nila, sakto. yung iba, Tama sila. feeling nila wala na silang pagkakamali, kasalanan. So, nangyayari yun madalas. May, Pilipino pa, ang hirap pasayahin. may advice talaga sa'yo yan. Palagi kang kumawa sa mga kasama mo. Tapos, yung mga... Sabi mo hindi mo sinusunod yung tatay mo. Oo, ganyan. Kasi, pasaway talaga ako sa kanya. Yun nga, ganito kasi yun. May mga consequence kapag ka hindi natin sinusunod yung mga magulang Yung natin. makita ko kaya, parang na ano ko, nakita ng nila, hindi. Luminaw yung paningin mo na. Okay, Hindi. good. Hindi, ayun nga, yung sinasabi ko sa Kaya. yung consequence kapag hindi tayo sumusunod sa magulang natin, may mga sinasabi silang, hindi naman karma, pero pag hindi tayo sumusunod sa magulang, hindi na mo pinriority sundin ang magulang mo. In the end, yung path na lalakaran mo, sa dulo, lagi ka madadapa. Hindi ko sinunod ang nanay ko ng una. Kasi iniwan kami magkakapatid ng tatay ko eh. Lahat kami, 4 kami magkakapatid, iniwan kami. From the start, kung ako, hindi ko sinunod yung nanay ko na sumama ako sa kanya, magtrabaho. Kung ako, humiwalay ako, napariwara ang buhay ko, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Yun eh. Kasi pag walang gabay ang magulang, walang gabay ang nanay, o ang tatay, malaki ang chance na pa saan-saan ka lang pupunta, hanggang sa hindi maganda rin yung lifestyle mo, kung ano-anong kakainin mo din, kung ano-anong pupuntahan mo na pwede kang mabarkada, maadik. Ganyan ang karamihang nangyayari. Kaya dapat, unang-una, kahit minsan nga, ang magulang mo, ginawan ka na nga ng masama eh, sundin mo pa rin. Patawarin mo, ganun. Magkubaba ka sa kanya kasi bawal maano ka, bawal malaban sa kanya, bawal talaga malaban. Eh ako, aminado naman ako na nakapaglabas ako ng sama ng loob sa tatay ko. Ayoko na nga siyang gawing topic eh, dahil tapos na yun eh. Iniwan kasi kami. Pero sa puso ko naman, unti-unti naman. Minamahal mo siya. Ha? Kahit iniwan mo, minamahal mo siya. Naiyak naman ako doon. Ba yan? Pinaiyak pa ako? Ay, pero wag mo. Somehow, mahal ko siya kasi kahit sa kabila ng ginawa, iniwan kami ng tatay ko. Mahal ko. Pero yung pagmamahal na yun, may disiplina. Hindi pwedeng gano'n na minahal mo siya dahil patatawarin mo, tatanggapin mo sa buhay mo. Eh paano kung nag-a-addict na? Paano yun? Pwede hindi andahan. Mahalin mo siya siguro na irespeto mo na lang yung nangyari, natanggapin mo na hindi na talaga pwedeng mabuo yung pamilya. Kasi may sarili ng pamilya eh. Yun na lang, hanggang doon na lang yun. Kumbaga, salamat na lang sa tulong niya nung maliliit pa kami. Hanggang doon na lang. Dapat tayo na yung na... Ano ba yan? Pinaiyak pa ako? yung pagsubok ko, naranasan ko yan. Oo. Kapag maliit na kami, hindi ko na ba? Mm. Iniwan kami tatay tatay Oo. na sa amin, tatay, Oo. doon sa ibang bansa, Oo. ang trabaho. Hindi nakauwi ng mga years, hindi talaga. Laging tawag sa amin, inti, ganyan, daming rason, ganyan. Yung mama ko parang na daming niisip ba, hindi maganda sa kanya ba? Nung papa talaga ako, 6 boy, daming babae. Oo, tapos, yun, paglaki sa amin, pag uwi sa Pilipinas, malaki na kami. Mm. Yung mga edad namin na 15 nata, 17. Laki na talaga, Okay. sobrang tuwa. Pero nasaktan kami. Sobrang iyak talaga, busang iyak namin sa kanya. Pero in the end, pinatawad mo pa rin. Oo, pinatawad ko lang. Oo. Kahit ganyan siya mga ugali, kahit ganito siya. Hindi naman na, pero Masakit man. oo. Ganun talaga, may mga walang yang tatay talaga. Pero, pinaka-importante sa tanan is, move on. Oo, Mag-move on lang. Eh yun na talaga, tanggapin mo na, ganun na talaga ugali ng tatay mo. Pinaka the best yun. oo. Hindi ko na, napigilan sa yung sarili. Pero- Salita, sa tayo sa'yo, huwag mong isipin masaktan ka. Huwag mong isipin kasi Kunyari vlogger ako. Oh, pag nakakabasa ako ng bash, Opo. ano yung suggest mo sa akin?
para hindi ako mapuot. Manggigil sa mga taong ganon na hindi naman kinalaman sa vlog, binabash ako. Ano yung mapapayo mo naman? Kunyari vlogger ako. Papayo ko sa'yo, no? Sa'yo? Iwasan mo yung mga salita ng mga masama sa'yo. Oo. Tapos, kung baba ka sa kanila, tapos, kapag mag-ano sila sa'yo, magmura, palagi kang masaya, ayaw mo yan, kasi kapag masaktan ka, ng mga salita, saya mo yan. Isaya ko lang. Oo. Kahit masakit ang salita. Kung maano ka, balay ka dibdib, mapriso ka talaga, ma-step talaga, Oo. ma-dibdib talaga. Oo, Tapos, kaapat, respetuhin mo sila. kahit hindi ka nila nire-respeto? Oo! Yan ang tunay galing. ang tunay na baba ng tao. Palaging kumbaba. At Kahit hindi sila nire-respeto, oo. magpapakumbaba pa rin Oo. sila. Ikaw, Ire-respeto mo pa rin sila. kahit sila pataas. Ang galing, no? Alam mo, sa dami kong nakausap na tao na ngayon sa'yo ko lang narinig Kasi yan. dahil sa Panginoon, binabago ang ugali ko. Hindi ko, nakaraan yung ugali ko sama, palaging mura. Oo, palaging masaway talaga yung buhay ko. Kita mo kahit yung aso o nababaitan sa'yo si Doray yun. Doray, pumapagpag ang buntot ni Doray sa'yo eh. Ibig sabihin, nafe-feel niya na nababait ka. So, pag Naniniwala ka ba ang aso pag masama ang ugali, masama din ugali ng amo? hindi pa kasi, palagi ako madalo ng mga kantong bahay, kaya takol sa akin. Hindi, normal naman tumatahol ang aso. Magulat pag ngumiyaw ang aso. Iba yung nakita nila. Kuya Barigan na gusto niya magbago at malapit sa iyo, nakikinig salita ng sa iyo, naniwala sa iyo ng Panginoon ka sa buhay niya. Panginoon, salamat talaga sa biyaya o paggabay sa kanila. Huwag mong siyang pahirapan at ikaw provider, a source and supply ang kinabukasan ang mga provider, mga pagkain kahit ibibigay mo Parigan. I declare Parigan, I receive Parigan. Salamat Panginoon. Magamit ka ng isang tao na kailangan sa akin. Salamat talaga Panginoon. Biyaya ka talaga sa amin Panginoon. Salamat talaga. Bibigay mo, tulungan mo siya kahit anong mangyari sa buhay at proteksyonin mo sila bawat isa at ilayo mo sila ng depresya bawat isa. At maraming salamat Panginoon na nandyan ka sa amin, naggabay araw-araw at panalangin namin. Please Panginoon, always serve yung buhay ng bawat isa. Panginoon, ay bigay Panginoon na may ibibigay ka sa kanilang miracle na isang himala ng panalangin sa kanila Panginoon. Lahat ng iniisip sa kanila Panginoon, baguhin mo sa Panginoon. Lumalapit sa iyo Panginoon, maglumuluhod sa iyo Panginoon. I declare, I receive your power, Holy Ghost, your power, Lord God. I receive in Jesus Christ na bigyan sa lakas ng araw-araw sa pamilya at lahat ng mga kailangan ibibigay mo. Salamat Panginoon sa buhay sa kanila na buhay pa rin sila. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Bigyan mo lakas ang araw-araw bawat isa. Salamat Panginoon. Yun lang po Panginoon. I declare, I receive na the more blessing Panginoon mapupunta sa kanila at mabibigay mo sa kanila. Sa ni Christ in Jesus name pray. Amen. Amen. Hallelujah. Galing. Kanya talaga kami mag-pray sa tao. Kapag kami palagi advice sa kanya, anong problema mo? Huwag kang alala kasi ang pag-usip mo, mahal ka talaga. Huwag mong alalahin ng sarili mo. Hindi kayo iiwas sa Panginoon talaga. Basta yun lang, ingatan ng kalusugan. Kasi kahit gusto naman tayong tulungan ni Lord, kung ikaw naman na pinapabayaan mo yung sarili mo, di ba? Alaya ko, yung sarili ko. Yun dapat, kain ng masustansya, prutas, gulay, ganyan. Uwi talaga. Kumain ka na ba? Oo. Kanina. Anong oras ka kumain? Mga 10. Sige, dala kita pagkain. Salamat talaga. Pinakain na rin natin siya mga master ng tanghalian. Pasensya na po muna. Sa ngayon mga master, hindi muna natin ipapakita yung kanyang mukha at hihingin pa natin yung kanyang approval. Pero pag okay na, ay sa part 2 ng video, ipapakita ko na sa inyo ang kanyang mukha kung pumayag siya. Dahil wala siyang alam sa mga pagbibideo natin. Pero isang lesson ang natutunan ko sa kanya. Ito yung kung meron talaga tayong kakayahang tumulong, lalo na pag emergency, ay gawin natin. Huwag tayong matakot. Tiwala tayo sa magagawa ng Diyos. Upang maging tulay tayo sa mga tao, huwag natin itong ipagkait sa kanila. At tutulong tayong wala tayong ine-expect na kapalit.